sino ang napupusuan ng mga ating kababayan para sa Vice Presidente. Para ito sa Vice President, mga kababayan ha. Dahil tapos na ang laban sa Presidente, mga kababayan eh. Pagsamasamahin mo silang lahat, mga kababayan. Yung mga possible na katapat ni VP Sara. Pagsamasamahin mo ang kanilang rating, panalo pa rin si VP Inday. Kaya, ang malaking katanungan ngayon, mga kababayan, sino ang dapat itandem ni VP Sara Duterte sa pagiging Vice Presidente? At ang napipisil ngayon ng taong bayan, mga kababayan, ay si Senator Bongo. Yahoo! Sara go! Sara go! Sara go sa 2028, mga kababayan. Maganda po yan, mga kababayan, dahil parehong team ng mga Duterte eh. Masisiguro natin, mga kababayan, ang good governance kapag nagkataon. At for sure, maghohoromentado na naman dito ang mga dilaw, mga kababayan. Mga pulahan, mga bangag. Siyempre, alam na naman natin kung sino ang napupusuan ng ating mga kababayan bilang Presidente. Nangunguna, walang iba. Vice Presidente pala. Senator Bongo. Go! Meron siyang 16.2%. 16%, mga kababayan. Pagkatapos si Raffy Tulfo na merong 14.9%. Talagang bumantot ito si Raffy Tulfo, mga kababayan. Tingnan nyo, sa pagiging Vice Presidente, olats na nga kay Bongo, mga kababayan. Yan ang napala nyo, mga tulpok, mga bulag, pipi at bingi. Walang paglagyan si Raffy Tulfo ngayon, mga kababayan eh. Kung gusto niya, bumalik na lang siya pagka-senador. Ewan lang natin, mga kababayan, kung susuportahan pa rin ng mga tao. Si Bam Aquino, 8.4%. Si Pagpag. Ambisyoso si Pagpag, mga kababayan, dahil sabi nila, number 2 ako. Panalo ako sa eleksyon na ito eh. Thank you, BBM. Thank you, Comelec. Ngayon, mga kababayan, pumapasok ang pangalan ni Pagpag dyan sa pagpagka-Vice Presidente. Robin Padilla, 7.5%. At si Grace po at 6.8%. Cheese Escudero, 5.9%. Amy Marcos, 4.5%. Ontiveros, 4%. Si Marcos, mga kababayan, pati si Marcos, andyan. No way. Sana, mga kababayan, hindi kukunin ni VP Inday na Vice President si Amy. Yan lang ang hihiling namin sa'yo, VP. Huwag si Amy, please. Now, una-una, ano obserbasyon natin? Ang obserbasyon natin, dito sa top 3, 16.2, at least yung top 2 at 14.9, yan po yung tinatawag na statistical tie. Statistical tie? Plus or minus 3% ang mga surveys. So, ibig sabihin, ang mangunguna, kung magkakaroon ng eleksyon ngayon for Vice President, tie pa rin yan for Bongo and Raffy Tulfo. Tapos, kung titignan nyo yung mga susunod, si Bam Aquino, Robin Padilla, Grace Malayo na. Cheese Escudero, Amy Marcos, at Luis Ontiveros, halos lahat sila statistical tie. Ibig sabihin, halos lahat sila may pag-asa na maging Vice Presidente. Kasi sa tingin natin wala. 3%. Pagamat ang nangungun talaga ay si Bongo at si Raffy Tulfo. Now, syempre, ang obserbasyon natin ay nabago na kasi yung survey pagdating sa pagka-presidente. Sana magkasundo ito si mga kababayan Inday Sara at saka si Bongo at si Sara. Dahil dati, mga kababayan, mayroong kaunti lang namang friction sa kanila, mga kababayan. Yan ang sabi yan ang sabi. Pero sa ngalan ni Tatay Digong, mga kababayan, dapat magkaisa sila. Si Raffy Tulfo. Pero ngayon, ang layo na ni Inday Sara, 31.4 samantala. Ayun, mga kababayan, si Raffy Tulfo bumantot ng bumantot. So, needless to say, bagamat malayo pang eleksyon, ang trend ay parang lumamig na ang popularidad nitong si Raffy Tulfo. Lahat ng mga Tulfo, mga kababayan. Si Erwin nga, dati-rati, mga kababayan, laging number 1. Malayong, agwat nila sa number 2. Laging number 1 si Erwin. Anong nangyari ngayon, mga kababayan? Number 1 si Bongo. Number 2 pa nga si Pagpag. Pagiging presidente. Pero ngayon, nandyan pa rin siya. Contender pa rin siya. Para itong si Raffy Tulfo ngayon, laglag. Vice Presidente. So, ang pag-usapan natin, sino ba talaga ang tingin nyo na mapupusuan ng taong bayan sa 2028 para Vice Presidente? Well, wala naman kasing kaduda-duda na itong si Bongo ay contender na talaga for... Dati-rati, mga kababayan, originally, Bongo tayo Noong 2022, nung hindi pa dinideklara ni VP Inday, mga kababayan, na si Bangag ang kanyang presidente. Bongo tayo. Tapos, dahil supporter tayo ng mga Duterte, mga kababayan, nilunok natin ang kabangagan. Sige, for the sake of unit team, BBM. And then, binudol tayo.
Pero Bongo tayo dati mga kababayan. Dahil loyal yan ka PRRD mga kababayan eh. Pinagkakatiwalaan ni Tatay Digong. Ngayon mga kababayan, sana siya ang kunin na Vice President. Dahil safe si Sara dyan. Hindi kailanman mga kababayan magbabanggaan niya si VP Sara at sa si Bongo sa politika. Kagaya ng sa mga survey nilalabas na sinasali pa rin si Bongo binabangga kay VP Sara Duterte. No, hindi mangyayari yan. Vice President. Unang-una, nakadalawang eleksyon na siya as senador, no? Nung una, nasa top 5 siya. Itong pangalawa, number 1. Number 1 sa balota! Bongo! Actually, record yung kanyang boto na nakuha bilang top notcher sa Senado. Pinakamataas. Siya nga dapat ng Senate President, diba? Live natin, wala namang ibig sabihin yung pagiging top notcher kasi nga, yung mga top notcher sa Senado, parang merong curse. Hindi na nanalo bilang Presidente or Vice President. Ang mga halimbawa dyan, syempre, nadyan si Loren Legarda, na perennially number 1, si Jovi Salonga, pinakamaraming beses na nag-number 1, at saka si Grace Poe na nag-number 1, na hindi rin nagwagi sa mas mataas na posisyon. So, bagamat wala namang ibig sabihin yung pagiging number 1 sa pagiging Vice President, hindi natin mabubura na dahil nag-number 1 na nga siya itong eleksyon ito, talagang in the running na for Vice President itong si Senator Bongo. Pero sa survey mga kababayan, siya ang number 1 eh. Sana nga mga kababayan, no? At dahil bumaba nga itong Raffy Tulfo sa pagiging presidente at ngayon ay naka-statistical tayo na kay Bongo, siguro pwede na rin natin sabihin. Pababa ng pababa ang posisyon ni Raffy Tulfo mga kababayan. Dati-rati binabangga kay Sara, ngayon naging vice presidente. Hanggang sa eleksyon yan mga kababayan sa 2028. Ano na lang yan? Barangay captain na level. Diyan siya magaling mga kababayan eh. Yung face to face ng mga nag-aaway sa barangay. Mga kabit. Mga marites mga kababayan, dyan ang expertise ni Raffy Tulfo. Pwede siyang barangay captain mga kababayan. Talagang in the running na rin talaga itong si Raffy Tulfo sa para vice-presidente. Pero at the same time, kung titignan mo nga yung mga ibang nasa survey, lahat sila pare-pareho lang ang boto. Lahat sila statistical tie. Itong statistical tie. Bam Aquino, Robin Padilla, Grace Poe, Chis Escudero, Amy Marcos, Enrisa Ontiveros, lahat sila statistical ties. So lahat sila merong more or less even chance na magwagi bilang Vice President. So sino ang tingin natin na magwawagi for Vice President? Well, syempre, isang napakalaking konsiderasyon, sino kantabalan nilang presidente? Syempre, kung pag-uusapan mo mga Duterte, wala namang ibang kandidato ng Duterte kundi si Inday Sara Duterte para presidente. Sayang mga kababayan, kung nangyari mga kababayan na nag-Duterte tandem, VP Sara President, Vice President Tatay Digong, hindi sana napunta sa ICC mga kababayan itong si PRRD. Kaso nga lang, sa tingin natin mga kababayan, ayaw din ni Tatay Digong na tumakbong Vice President at tumakbong Presidente si Sara. As a matter of principle, yan ang tingin natin. Dahil sa tingin niya mga kababayan, not good. Hindi maganda tingnan na galing siyang pagka-presidente, ibibigay niya sa kanyang anak. Yan talaga ang psycho natin mga kababayan kung anong iniisip ni Tatay Digong. Maprinsipyo yan si Tatay Digong mga kababayan eh. Ayaw niyang tinitingnan siya ng mga tao mga kababayan na abusado. Sa makatuwid, mayroon siyang all the chance mga kababayan na pagandahin ang Davao. Tambakan ng proyekto kagaya ng ginawa ni Gloria mga kababayan sa Pampanga, Clark. Napakaganda na. Pero ang sabi ni Tatay Digong, hindi magandang tingnan. Na ibubuhos ko lang ang proyekto dyan sa hometown ko. Dapat mayroon ding matatanggap na proyekto ang iba't ibang lugar sa buong bansa. Kaya nag-build siya mga kababayan sa buong bansa. At maging ang airport ng Davao, ang sabi niya, ipapaubaya ko na sa susunod na presidente. Baka maawa si Marcos. Hindi, naawa! Pinakulong pa nga siya. Maging ang mga kababayan, yung kalsada ng kanilang ancestral home, pinahuli niya ang pasimento mga kababayan, pinauna yung pinasimento yung ibang mga kalye. Dahil ayaw daw niya isipin mga kababayan na ginagamit ang posisyon para sa benepisyo nila. Ganyan ang prinsipyo ni Tatay Digong. Kaya hindi sila tumakbo bilang Duterte tandem sa 2022 na kung saan pwede silang manalo talaga mga kababayan. May mga bulong-bulong ako na naririnig na baka daw tumakbo si Bongo bilang presidente. Pero kung hindi. sundin nyo yung survey at tingin ko naman nagbabasa
Yan, kung ano mga kababayan, hindi tatakbo si VP Inday, si Bongo na. Ng survey si Senator Bongo, alam niya na malayo. Siguro, hindi niya babanggain mga kababayan si VP Sara, no? Yun lang ang pagkakataon ni Bongo tumakbo bilang presidente. Pero kung tatakbo talaga si VP Sara as president, hindi po pwedeng talunin yan ni Senator Bongo dahil unang-una, siya talaga ay loyal sa ama ni VP Sara at hindi naman para taluhin pa niya yung anak ng kanyang amo. No? Now, totoo. Hindi natin makakailarin na yung lakas ngayon ni Inday Sara tutuwan sa pinakamalapit niyang katunggali na si Leni Robredo ay makaka-impluwensya malayo sa pagiging vice president. At kung titignan natin, since number 1 na si Bongo, ang logical choice para maging Vice President ni Inday Sara Duterte ay si Bongo. Unang-una, may sapat na boto si Bongo para dalhin ang kanyang sarili. Hindi siya pabigat kay Inday Sara Duterte. At pangalawa, dahil si Bongo ay meron ding roots sa Batangas, no, sa Luzon, nakakakuha siya ng malaking boto at least sa Southern Tagalog dahil ang kanyang nanay, Tesoro, ay taga Batangas, no? At kinikilala naman siya ng mga Batanggenyo na tunay din na Batanggenyo. So parang malakas na malakas ang Duterte Go tandem sa 2028. Duterte Go. Unang-una, malinaw ang kanilang suporta kay Tatay Digong, no? Pangalawa, matagal na sila magkakilala. Pangatlo, pareho nilang itataguyod pa rin ang legacy ni Tatay Digong, yung kanyang administrasyon, yung kanyang giyera laban sa pinagbabawal na droga, yung kanyang plataforma na ibalik ang katahimikan sa ating mga komunidad. Now, ano naman ang mga hamon sa Duterte Go tandem? Duterte Go. Pareho silang taga Davao. Hindi pa kasi nangyari sa atin na yung presidente at vice president ay nanggaling sa kaparehong syudad. Bakit? Kasi siyempre, kinakailangan ka humatak ng boto. At kapag ang boto mo ay nanggagaling lamang sa isang syudad, meron kang ang baluarte, ang buong Visayas, ang buong Central Visayas, siguro Eastern Visayas. Ang Duterte na mga kababayan baluarte na mga Duterte, hindi na lang sa Davao mga kababayan, buong bansa. Visayas, Mindanao, at maging sa Luzon mga kababayan. Napakarami pa rin Duterte supporter. Applicable lang yung mga kababayan baluarte kung baguhan ka pa lang. Pero eto, Senator Bongo at si VP Sara Duterte, well-known na mga kababayan. Pero paano ka sa Luzon? Now, syempre, gaya ng aking sinabi, itong si Senator Bongo naman, pwede niyang makuha rin ang boto ng Southern Luzon at nakuha naman niya ang boto ng Southern Luzon, no? Dahil nga siya ay isang Tesoro, isang taga Batangas. Pero kinikilala pa rin siya talaga na siya ay taga Davao at taga Mindanao. So yan ang pinakamalaking, kumbaga, balakid dun sa isang Duterte Go tandem sa 2028 kasi nga ang palaging iniisip ng mga tao, kinakailangan naman merong geographic representation ang presidente at ang vice president. Hindi lang yan geographic representation para yung mga constituents ay makinabang sa posisyon ng presidente at vice president, pero syempre yung pagkukunan mo ng boto, kinakailangan hindi extra baggage ang either president at ang kanyang vice president sa isa't isa. Dapat nagtutulungan, kumukuha ng boto. Na parang nangyari nga nung tandem ni Inday Sara Duterte at Marcos Jr. na talagang dinala ni Inday Sara Duterte. Mamangag muli. Now, pero yan ba ay napakamalaking balakid? Sa tingin ko hindi. Kasi nakikita natin nga, unang-una nga, yung pagiging Batanggenyo ni Bongo. So dapat siguro talagang ipaalam niya sa lahat ng mga taga Southern Tagalog na siya ay talagang taga Batangas nang makuha niya at masolid niya yung napakadaming boto ng Southern Tagalog. At pag nakuha niya yan, makukuha rin niya kahit paano ang boto ng Metro Manila. No? At sa tingin ko naman, doon sa survey na doon sa resulta ng eleksyon, ang lakas din ni Bongo ay hindi lang sa Mindanao, hindi lang sa Central Visayas, Eastern Visayas, at kasama na rin po dyan ang Metro Manila. No? So, posible na pwede pa rin na pareho silang taga-Davao dahil nga yung Batanggen, yung kalahati naman ni Bongo. Kalahati. Now, ang isa pang balakid dyan is kung gugustuhin ba ni Inday Sara na maging si Bongo. Sana. Kasi hindi naman natin maikakaila na nung huling eleksyon, ang gusto mangyari ni Tatay Digong ay tumakbo ng presidente si Inday Sara Duterte at ang tumakbong vice-presidente ay si Bongo. Yan na ang plano dati mga kababayan ni Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, bakit hindi siya tatakbo na siya ang number 1?
Worried na si Tatay Digong mga kababayan noon, tatakbong pagka-presidente si Bangag. Although ayaw niya mga kababayan na tumakbo si Sara na presidente, pero nalaman niya, etong spoiled brat, tinawag niyang weak leader mga kababayan, at sabi niya, ngag-ngag, tatakbong presidente. Nagbago ang isip ni Tatay Digong mga kababayan. Gusto niya patakbuhin si Sara, pero wala na, huli na ang lahat. Nabudol na si Sara mga kababayan. And up to the very last minute talaga, ninanaisa na ni Bongo na tumakbo rin para sa Vice President. Ni-reserve pa nga ni Tatay Digong mga kababayan ang position sa pagka-Vice President. Di ba? Nag-file siya ng candidacy. Duterte tandem sana yun mga kababayan kung si BP Sara ang magpa-presidente. Nag-file din si BP Inday Vice President. Magbabanggaan sila. Umatras si Tatay Digong. So hindi ko na pakikialaman yan. Kasi yung relasyon sa kandidato ng presidente at vice-presidente, sila nang dapat mag-usap tungkol dyan. At yan talaga ay personal na decision ng mga kumakandidato. Sinasabi ko lang, wala tayong magagawa kung ayaw nila. Unang balakid nga yung... Pero kung sana, isipin na lang ang taong bayan. Taong bayan, gagalit ito si Ulol Manuel at saka si Percival. Pero talaga mga kababayan, ito lang sina VP Sara at sina Bongo mga kababayan na masasabi natin na nagsiservisyo talaga sa taong bayan. The rest, Diyos ko, puro may pansariling interes. Silang taga Davao na pwede naman maibsan dahil ang Bongo ay ang nanay ay taga Batangas. Pangalawa, whether or not gugustuhin ni Inday Sara na maging vice president niya si Bongo. Now, tignan naman natin yung mga ibang kandidato, si Rapi Tulfo. Well, no way, Tulpok. Walang kaduda-duda, mukhang tatakbo na yan ng vice president. Ang issue lang wala natin kung vice president pa o presidente tatakbuhan mga kababayan. Alam naman natin mga ambisyoso yan Sa ngayon, nasa statistical tie siya kay Bongo. At whether or not Bongo can overtake him, nakadepende yan doon sa... Delikado mga kababayan kung si Rapi Tulfo, magiging vice president. Babakbakan niya si VP Sara. Katamping niya ang media. Magulo mga kababayan na naman. Sa halip na mag-focus tayo sa pagpapaganda ng ating bansa. Issue dito, issue doon ang gagawin niya, chismosa na yan. Malakas yan sa media mga mainstream mga kababayan, mga oligarch. Yung kampanya ni Bongo at ang kanyang katandem. Kung si Inday Sara yan, well, kahit papano, sigurado tayo dun sa mga diehard DDS supporters, Pero ang issue, makakakuha ka ba ng ibang boto galing sa Luzon na traditionally ay... Hindi magtatambal yan si Tulfo at si Sara. At kung magtatambal man mga kababayan, si Sara lang ang iboboto natin. Dilaw. Ang inaasahan nga natin ay yung background ni Bongo na ang nanay niya ay taga Batangas, Pero hindi tayo sigurado na makukuha niya ang boto ng mga Dilaw. O di naman kaya makukuha nila yung boto ng mga Marcos. Now, Marcos. Kaunti na lang yung mga Marcos mga kababayan. Inidoro na. Hindi ko discount na may makukuhang boto si Inday Sara sa Ilocos Norte. Bakit? Kasi... maraming taga Ilocos mga kababayan ang solid Sara. Solid Duterte. Tahimik lang sila pero supporter ng mga Duterte mga kababayan. Mukhang napakatalik na kaibigan pa rin ni Inday Sara si Amy Marcos. Bagamat narinig ko si Amy, manatili ka na lang sa Senado, Amy. Minsan na parang awa mo na. Never again to the Marcoses. Never again. Yeah. Pero anyway, mukha namang matalik sila magkakaibigan. So wala namang hanggang doon lang pagdududa na kung tatakbo si Inday Sara bilang presidente, makakabigay ng boto si Amy Marcos sa Region 1, lalong-lalo na sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pero hindi sigurado ang boto ng Marcos galing Pangasinan. Kasi itong huling eleksyon, ng number 1 sa Pangasinan ay, believe it or not, Dilaw, si Bam Aquino. Hindi ko alam kung bakit. Pero Region 1 ng Pangasinan, number 1 ang Bam Aquino. Now, ang tanong, saan kukuha ng boto si Rafi Tulfo? Well, dito ngayon papasok. Wala, basura na yan. Basura na yan. Ni Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo kasi, sinasabi nila na siya ay taga Mindanao, taga Davao. Wow, no! Kiniklaim mga kababayan na taga Mindanao. Tuwing election lang. Hindi nga Davao mga kababayan, kundi Davao Oriental. Hindi sakop ng Davao City yan ha. And then, siguro tumira sila doon ng ilang taon na siguro. Isa, dalawa, nung kabataan pa nila mga kababayan. Dahil na-assign doon ang kanilang tatay siguro. Ko alam yan na ang mga Tulfo ay nagsasabi na sila ay taga Davao. Kailanman na hindi yan mga kababayan, talagang nakatulong dyan sa Davao.
region, region ha. Sasabihin lang niya na taga Davao region daw siya, mga kababayan, kung ano, eleksyon. So kung siya ay taga Davao at siya ay may boto sa Mindanao, wala siyang boto sa Mindanao. tatakbo siya kasama ang taga Luzon o di naman kaya taga Visayas. At least, magsama sila sa mga bangag. Iniisip ng marami na kinakailangan ang balos-los. magkahiwalay ang pinanggagalingan ng presidente at ng vice president para makakuha ng karagdagang boto. Kung titignan naman natin kung sino mga kandidato ng Dilawan at ang mga Marcoses, ang lumalabas lang is si Leni Robredo pa rin, number 1. Wala na yan si Leni. Pero mas mabuting mga kababayan, tatakbo yan dahil alam natin talo. And then ang boto, mga kababayan, mahahati. Dahil eto mga bumoboto kay Leni, mga kababayan, malamang sa malamang ayaw niyan sa mga Duterte. So halip na mapunta doon sa kalaban ni Sara, mga kababayan, dyan na lang. Alam natin ang limitado ang kanilang boto. Hindi rin yan mapupunta kay VP Sara, kaya sige, patakbuhin niyo si Lutang. At si Raffy Tulfo na ang susunod, no? Pero kung hindi naman siya tatakbo bilang presidente, kinakailangan, bukod pa kay Leni Robredo, meron pa ibang tatakbo. Ang sinasabi ko, ang balos-los. Si Cheese. Si Cheese talaga ay may posibilidad na makuha ang boto ng Dilao at saka sige, go on para mainidoro na rin. At siya ay taga Bicol na kaprobinsya ni Leni Robredo na sa tingin ko kayang mag-deliver ng boto. Dilawan na si Cheese, So global best friend yan mga kababayan, Noynoy Aquino. Na kung talagang tatakbo ng presidente itong si Cheese, baka ang magiging running mate niya ay si Raffy Tulfo. Dahil si Raffy Tulfo, sige, go ahead. Go ahead. Zone, pero at the same time, baluarte rin niya ang Mindanao. So, tandaan niyo, mga kababayan, eto si Raffy Tulfo, kapag matatalo yan, wala na rin yan. End of term na niya sa mga kababayan 2028. Pwede siyang tatakbo senador, mga kababayan, pero kung tatakbo siya above Vice President at presidente, matatalo siya. Goodbye siya sa Senado, mga kababayan. Mag-aantay na naman siya ng 3 years para tumakbo ulit. Kakatulong din siya kay Cheese sa Mindanao. Si Cheese naman kasi, inaasahan niya ang boto talaga sa Luzon, courtesy of yung mga kababayan niya sa Bicol, tsaka courtesy of yung magiging endorso ni Leni Robredo na makapagbibigay sa kanya ng boto sa Southern Tagalog at saka sa Pangasinan. And of course, kung ang Marcos Jr. suporta kay Cheese, makukuha rin niya ang boto ng Ilocos Norte at ng Ilocos Sur. So mukhang likely na ang chance ni Raffy Tulfo para maging Vice President kung tatakbo siya bilang running mate ni Cheese Escudero. Na pwede bang maging running mate ni Raffy Tulfo si Leni Robredo? Sa tingin ko hindi. Kasi wala talaga silang kahit anong commonalities. Hindi sila magkakilala, hindi sila nagsama sa Kamara de Representante, hindi sila nagsama sa kahit anong larangan. Ipambato na lang nila yung dalawang Tulfo. Erwin at saka si Raffy. Vice at presidente. They are complete strangers to each other. At sa tingin ko, malabo na pumayag din si Leni na makatambalan itong si... Diyan si Leni, mga kababayan, advice natin, manahimik ka na lang dyan sa Naga. Alam mo naman ang gaano kadugo ito mga kababayan, madugong labanan sa politika. Save yourself, Leni. Advice namin sa'yo. Hindi ka pa nadadala. Hindi ka pa nadadala, Leni. Gamitin mo lang yung utak mo. Common sense will tell you na hindi worth it, Leni, na tumakbo ka ulit. Alam mo ang nangyari sa'yo dati Kakalabanin mo ang mga Duterte ulit. Tingnan mo si Marojas. Ganyan Meetin mo yan. Example, maganda na ang buhay ni Marojas, mga kababayan. Peaceful na. Wala kang kapag-asa Sakit ng ulo lang ang makukuha mo. Raffy Tulfo. Now, yung mga ibang vice presidential po, kaya ng aking sinabi kanina, lahat naman sila ay statistical type. Kahit sino sa kanila ay po pwede. Wala na, malayo na mga kababayan, kalahati ang agwat. Pero sana nga mga kababayan, go ang magiging tandem ni VP Sara. Duterte go sa 2028. Yan ang pinapanalangin natin. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.